Sa gitna naman po ng matinding init, natuyo na ang ilog, batis at balon sa ilang probinsya. Sumiklab naman po ang sunog sa ilang bahagi ng bundok at taniman. Ang mainit na balita hatid ni Jam si Sante Caico. Pahirapan ang pag-apula ng mga bumbero sa apoy na ito na sumiklab sa bahagi ng bundok sa Balatan, Camarines Sur. Sa gitna ng mainit na panahon, nagliyab ang mga tuyong talahib, damo at puno. Dagdag pahirap pa sa operasyon ang malayo at matarik na bahagi ng bundok. Ayon sa BFP Balatan, inabot ng 30 minuto ang pag-apula sa sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Namerwisyo rin ang mountain fire sa Bontoc Mountain Province. Apektado nito ang isang farm ng mga saging at iba pang prutas. Walang fire truck na nagamit ang mga bombero dahil meron daw itong ibang nirerespondihang sunog sa bundok noon. Kaya pati ibang residente tumulong na sa pag-apula ng sunog. Inaalam pa ng mga bombero kung ano ang sanhi ng sunog sa nasa 1 ektaryang lupain. Sa gitna pa rin ng tag-init, natuyo na ang malaking ilog sa Midsayap, Cotabato. Ang ilog pa namang ito ang pinagkukunan ng tubig para sa palayan at para sa inumin ng mga alagang baka at kalabaw ng mga magsasaka. Umabot na sa 700 million pesos ang halaga ng mga pananim na apektado ng tagtuyot sa buong probinsya ng Cotabato. Hindi na lang sa Metro Manila may naglarasyon ng tubig dahil ganito rin ang sitwasyon sa ilang barangay sa Bula, Camarines Sur. Kasunod yan ang pagkatuyot ng kanilang mga batis at balon. Gamit ang fire truck, binibigyan ng tubig ang mga apektadong residente. Tuyo na rin ang mga pananim sa ibang lugar. Isa ang bayan ng Bula sa Camarines Sur sa mga pinaka-apektado ng umiiral na tagtuyot. Kaya posible raw na ideklara roon ang state of calamity sa mga susunod na araw. Jam si Sante Caico, GMA News.